of you. This is Rosal, your evangelist. Our topic for today is about 9 pages that will give us a good news. Rosal Rabi. Ang masasamang tao ay hindi pinagpapala at may bahagi siya kay Satanas na susunog sila sa dagat-dagatan apoy ng asupre kung dumating na ang panahon nila. The wicked man is not blessed, and he has a share of Satan, who will burn them in the sea of fire of brimstone if their time has come. Number 1. Ang manira ng kapwa ay katulad ng ginusot ng magandang papel at hindi mo na maibabalik sa dati. Muli, hindi na katulad ng dati. Ang mga tao ay maaaring maniwala sa iyo, pero ang ating Diyos na nakakita ng mga gawain mo ay siya rin magdadala sa iyo kung saan ka nararapat na lugar. Destroying others is like crumpled up good paper, and you can't go back to the way it was before, not the same as before. People can believe you, but our God who sees your works will also take you where you belong. Number 2. Ang kagandahan ay hindi sa mukha nakikita, kundi sa mayroong kang magandang isipan at magandang puso at kalooban. Beauty isn't about having a pretty face, it's about having a pretty mind, a pretty heart, and a pretty soul. They are scary, they will bite you in the back. Stay away from them. 2 Corinthians 3:14-16. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong din ay nanatili na hindi itinataas na ito'y naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit kailan mabalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. But their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Proverbs 1:7-9. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang iyong turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Psalm 19:1-4. Ang kalangitan ay nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at pinakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila inilagay ang tabernakulo ukol sa araw. The heavens declare the glory of God, and the firmament show His handiwork. Day unto day uttered speech, and night unto night showed knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them had He set a tabernacle for the sun. Holy Spirit, don't leave us. You are our guide in our decisions. Brethren, friends, and relatives, we need to be ready right now, not tomorrow.
Our Lord Jesus is coming very soon. Thanks, Rosal Ravi.